parang baliwala sa kanya, pinapakita niya na, oh, kayang-kaya ko to, bahala kayo sa buhay nyo, parang ganun ang nangyayari. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, at meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana nakalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dabarkads na tagahatid ng mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. At bago ang mainit na balitaan, i-shoutout naman natin ang mga legit Dabarkads natin na solid ang suporta sa ating channel at syempre sa TBJ. Shoutout po kay Galang Emma, from Sorsogon, at syempre pa-shoutout din natin si Norsag Bayani from GMA Cavite, and shoutout din natin itong si Kenny and kay Cathy Gil from Benguet, at syempre shoutout din natin si Jem Garcia. Ayan, and syempre ang last nating i-shoutout si Danlin Estabaya from Maldives. Maraming salamat po sa inyong suporta at mabuhay po kayong lahat. Ayun. So eto na, simulan na po natin ang balita na tunahin nating pag-usapan ng tungkol po sa pagsupalpal ni Enrile sa rival show ng TBJ na It's Showtime. Ito ay kaugnay po ng ginawa nila Vice at Ion Perez na siyang nagresulta ng pataw na 12-day suspension ng MTRCB sa naturang show. Ayon nga po dito sa isang article, basahin po natin, ano? So ang headline po nito, Vice Ganda, binira. Bastos kang tao ka, sabi po ni Enrile. Tahasang sinabi nitong tahasang sinabi po ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na bastos na tao si Vice Ganda. Binanggit ito ni Enrile sa gitna ng kontrobersyang kinasasangkutan ng It's Showtime matapos itong patawan ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB ng 12 days na suspension. Mantakin mo pati si Enrile binanatan si Vice Ganda. Naku po, Vice, ang dami talaga nagagalit sa'yo. Kasi ang aura talaga ni Vice parang hindi siya marunong tumanggap ng pagkakamali niya basta-basta eh. No, hanggat meron siyang malulusot o makakatwiran talaga, yun ang ipaglalaban niya. No, kung alam niyang tama siya sa sarili niya, kahit may mga tao na nakakakita na talaga ng pagkakamali niya, is parang hindi talaga siya basta-basta nagpapakumbaba. Yun lang yung napapansin ko, no. No, pasensya na kung may mga magagalit na supporter ni Vice sa akin. Yun lang din napapansin ko. Ayan. Tignan mo naman, no? Si Juan Ponce Enrile, no? Pati siya napansin niya. Oh, grabe, 'di ba? Hindi lang naman mga netizens, hindi lang naman kami ang nakakapansin diyan sa nangyayari kay Vice, kahit mismo 'yan, no? Tinga si Ben Tulpo. Kaugnay ng subuan ng daliri ni na Vice Ganda at partner nitong si Ion Perez sa Isibata segment ng programa noong July 25. Ayon sa abogado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., salacious ang ginawa ni Vice Ganda sa nasabing segment at hindi dapat panoorin lalo ng mga bata. Ang problema dito sa bansa natin, kung meron kang power, political, social, economic, or whatever, halos hindi mo na naiisip yung kapwa. Wika ni Enrile sa kanyang
kanyang programa sa SMNI News nitong Sabado. Ang binigay na katangian mo sa lipunan ay hindi mo na tinitingnan ang kapakanan ng mga iba. Sarili mo na lang ang iniisip mo, akala mo maganda ang ginagawa mo, pero bastos ka. Bastos kang tao. Diin pa niya. Nako, ang sakit ng salitang yon, no? Nanggagaling dyan, no? Diba, yung sabihing ano ka, bastos ka, ganyan, ganyan. Kasi mali naman talaga yun eh. Kung bakit ginawa nila yun, kung parte lang ng pagpapasaya ng tao yun, napakamali talaga nun. Diba, sinabi niya nga, no, binibigyan lang ng kahulugan. Hindi lang ho sa binibigyan ng kahulugan kasi hindi talaga nakikita yung mga ganong pagkilos, 'di ba? Lalong-lalo na sa cake, Mariosep, grabe. No? Aniya matapos niyang mapanood si Vice Ganda sa telebisyon at hindi siya sang-ayon sa estilo ng pagpapatawa nito sa publiko. Magmula pa noong araw, ganyan na yan, saad ni Enrile. Maari pang iapila ng It's Showtime sa MTRCB ang pinataw na suspension, pero kung ibabasura ang kanilang motion for reconsideration, pwede pa nila itong iakyat sa Office of the President. Sa totoo lang po, no, tama po si Enrile, since nasa telebisyon tayo at napapanood tayo ng marami, dapat natin isaalang-alang ang kapakanan po ng mga manonood sa ating show. Lalo't higit may mga bata na nanonood. Ganon din sa harapan nila, may mga bata din. Kaya extra careful talaga dapat sa mga sasabihin at ikikilos kasi hindi lang dapat sarili mo ang iniisip dito, kundi ang iisipin ng iba sa'yo. Tama yon, dahil nasa noontime show din sila. No, lahat ng tao niyan gising. Ngayon, kung babanat ka ng mga ganyang klase, no, dapat nandoon ka sa midnight show. Dapat mga alas 11 ng gabi, yan, mga tulog na bata niyan. Oh, yung TV5 nga, 'di ba, nandoon sila, pinapaurong sila ng hapon. Dapat tinanggap na lang nila tapos ganyan ang mga paggagawin nila kasi yung mga bata naglalaro na nun sa labas. Gusto nila tanghali, 'di ba? Dahil nasanay na yung mga tao sa kanila na tanghali. O pinagbigyan sila, kinuha sila ng ng GTV. O nandyan sila, tumapat sila ng noontime show dahil sanay na sa kanila yung mga tao sa noontime show. Dapat, yung ginagawa nilang kilos o pagpapatawa is dapat pinag-iisipan nilang maigi. No? Lalong-lalo na at may mga segment sila ng bata at sa oras na yan may mga nanonood na bata. Hindi naman lahat ng bata dyan tulog kalimitan gising. Tapos mismong dun pa sa segment ng bata na nakikita mismo ng dalawang mata ng bata kung ano yung ginagawa nyo. Kaya nga sinasabi ko dati, maganda ba sa tingin ng magulang kung magbe-birthday ang anak niya, natitikman yung icing tapos ganun ang reaksyon ng anak niya sa pagtikim ng icing? Ano ang maiisip ng magulang doon? Sa tingin nyo ba matutuwa yung magulang kung ganung reaksyon gayahin sa inyo? Dahil kung ano ang nakikita ng bata sa matanda, yun ang nagiging tama sa pag-iisip niya. Kaya kailangan medyo gamay-gamay ka lang sa pagkilos mo. Isipin mo muna may nanonood na mga bata sa'yo at hindi lahat ng nanonood sa'yo puro liberated na handang maunawaan kung ano ang ginagawa mo lalo na sa pagpapatawa mo. Merong mga taong nanonood dyan, no, na masisela ng isip, 'di ba? Na mabibigyan talaga ng hindi magandang kahulugan yung ginagawa mo. No? Pero sa ganyang nangyari is kahit naman sino mabibigyan ng hindi magandang kahulugan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na binigyan nyo lang ng kahulugan yan pinalalim nyo lang kaya naging masama. Diyos ko naman, sa talambuhay po natin wala po tayo nakikita na tumitikim ng cake na ganun. Dapat, ngunit pinagpipilitan ng Showtime na wala daw silang nalabag. Sabi nga po ni Attorney Casas Jr., isa sa board member ng MTRCB, na kung wala silang nalabag para sa kanila yon. Ginagalang daw nila yon. Pero sa MTRCB, may nalabag sila. Ano na lang yung humingi ng sorry, di ba? Hindi naman siguro kabuwasan yon sa sarili niya, bagkos ay hahangaan pa siya ng marami. Tama. Samantalang habang mainit po ang usapin tungkol sa... Yun ang kulang sa kanya. Hindi siya humingi ng public apology. May mali ka man o wala kang mali, pero napansin ka ng mga tao na ganyan, dapat humihingi ka pa rin ng public apology. Yun ang importante yun. Ayun ang importante doon, yung marunong kang magpakumbaba at tumanggap ng kahit na anong pagkakamaling nagagawa mo. Kaya mas marami pang pupuri sa iyo. Ang problema, talagang nagmatigas siya. Parang baliwala sa kanya, pinapakita niya na, kayang-kaya ko to, bahala kayo sa buhay nyo. Parang ganun ang nangyayari.
suspension ng It's Showtime na pinataw po ng MTRCB, hindi pa naman sure yun, sumabay naman po ang issue ng pagkakabura po ng account nitong si Rendon Labrador sa TikTok, Facebook at Gmail account. Nawala din po yun. So ang hinihinalang dahilan ng pagkabura po ng naturang account nitong si Rendon ay si Vice Ganda umano at si Coco Martin. No? So yan po yung pinaghihinalaan. Ayon nga po sa post ng Avanti News Online, Vice Ganda at Coco Martin nga ba ang dahilan kung bakit nawala na sa Facebook si Rendon Labrador? Kasi po nung nakaraan parang narinig ko ata na itong si Vice Ganda sa kanyang show na It's Showtime po, nagparinig ng nakapag-mass report na ba ang lahat? Yan po yung sinabi niya. Kaya naman eto at may lumalabas na maaring si Vice at itong si Coco Martin yung rason kaya nabura yung mga account nitong si Rendon. So wala naman po siyang dapat sisihin dito or kung sino man dito, kundi sarili po ni Rendon. Dahil mahilig siyang makisawsaw kung may mga nag-mass report man sa account niya, marahil mga panatiko po ng Showtime yon. Dahil sa Rendon po ang dahilan kaya po nag-trending ang ginawa po ni Vice at Ayon sa icing na magre-resulta po ng 12 days suspension ng MTRCB. Ayon, kaya naman pala Rendon eh. Ikaw yung nagpakalat kasi niyan kaya lumala. Nasilip tuloy. Oh. Ayan kasi nga si Rendon kasi kung ano-anong mga issue talaga yung pinapasukan niya. Kapag may mainit na issue talagang binabanatan niya, Talagang siya parang si Superman. Yung motivational man. Parang ganun dapat merong kapa. Yung ngayon kung sa mass report naman kung ire-report din naman si Rendon, ako hindi ako sang-ayon doon sa mga ganyan na nagre-report, ganyan. Parang ayaw nilang madinig kung ano yung pagkakamali na nagagawa nila. Para sa akin kasi, lahat tayo may freedom na magsalita. Lahat tayo may freedom na ipahayag ang ating damdamin. May freedom tayo na sabihin kung ano yung nakikita natin sa paligid-ligid natin. Ngayon, kung gagawa ka na patahimikin ang isang nagsasalita ng ganon, tanggalin mo siya sa social media, parang pikon ka nun. Pikon ka, ayaw mong tanggapin yun, di ba? Parang pinipigilan mo yung parte niya na magsalita. Pinipigilan mo yung freedom niya na makapagpahayag. Ngayon, kung sila nga ang may gawa, parang hindi naman fair. Diba? Pero kasi, ang pagkakamali din naman ni Rendon kasi, bawat issue talagang binabanatan niya. Parang siya one man lang siya. Wala siyang kakampi. Lahat binabanatan niya talaga. Bulaga, Showtime, lahat. Coco Martin, makita niya, Chot Reyes, lahat na lang, Tito Soto, diba? Binibigyan niya lahat ng banat, ng kahulugan lahat. Hindi natin, si Michael B, hindi natin alam kung talagang ito talaga si motivational man kung ano nangyayari sa kanya. Kaya ganyan ang nangyari. Kumbaga wala siyang focus na pinaglalaban sa sarili niya. Ang sinasabi niya lang is kailangan ipahayag niya lang kung ano yung nararamdaman niya. Doon nga tayo. Sa social media, malaya tayong makapagpahayag kung ano ang nararamdaman natin. Mahalaya tayo. Tsaka dahil meron naman tayong kalayaang magpahayag. 'Di ba? Wala namang pumipigil sa atin at wala naman dapat pumigil. Ngayon kung tinatamaan kung sino man yung tinatopic natin, dapat maging fair siya. Kasi once na gusto mong mawala yung nagsasalita na yun, ang ibig sabihin na pipikon ka sa kanya. Hindi ka ba makapagsalita para depensahan mo yung sarili mo kung sakaling binabanatan ka nung taong yun? Ang gagawin mo na lang ba is ipa-take down siya, ganto, ganyan, ganyan? Bakit ayaw mong mas ipagtanggol ang sarili mo? Kasi kapag pina-take down mo ang isang taong bumabanat sa iyo, ang ibig sabihin nun, parang inaamin mo yung pagkakamali mo. Inaamin mo, 'di ba? Nasasaktan ka sa lahat ng mga naririnig mo. Kasi kung hindi totoo lahat ng sinasabi nun, hindi ka maaapektuhan. At magsasalita ka ng panig mo. Ipapaliwanag mo rin sa mga tao kung ano ang panig mo. Ngayon sasabihin mo, wala naman akong oras para magpaliwanag. Ngayon kung ganyan na yung naririnig mo, siguro naman may oras ka na dapat na magpaliwanag ka. Kumbaga siguro sa ginawa din ni Rendon, tinutulak din si Vice para humingi ng public apology
sa nagawa niya. Aminin yung pagkakamali. Ngayon, kung sinasabi nga nila na wala naman silang pagkakamali, yun ang sinasabi ko, kahit wala kang pagkakamali o meron kang pagkakamali, once na nakikita ng mga tao ng ganyan, ikaw na ang umamin. Kumbaga, ikaw na, humingi ka na ng public apology, sige na, para matapos na to. O, yung sinabi ni Rendon, ganto, ganyan, ito ipapaliwanag namin. Mas naiintindihan pa ng mga tao yun. Kaysa yung mass report, di ka galit ka kasi tinitira ka, ganto, ganyan, ganyan. Hindi ko pinagtatanggol si Rendon dito. Ako din, isa din ako sa nainis dyan. Diba? Kasi kung sino-sino tinitira. Diba? Pero sa akin, dapat lang tayo maging fair. No, maging patas lang tayo. No, kung lahat tayo ay may malayang pagpapahayag. Kasi once na pinigilan mo 'yan, guilty ka. Once na pahintuin mo 'yan, ibig sabihin nasasaktan ka sa lahat ng mga sinasabi niya. Ngayon kung hindi ka nasasaktan, ipakita mo sa kanya na mali ang sinasabi niya. Isampal mo sa kanya na mali ang sinasabi niya. Dapat ganun. Na-deny itong hinain nilang motion sa MTRCB. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa ganap kahapon sa EAT na kung saan tandaan niyo po ba yung nasugod nila Mayor Jose Wally at Zombie nung nakaraan na panapan po ng TBJ. Yung sana all! Yung kumanta pa po at memorize po yung song na gusto niya pong personal na makapunta po sa EAT studio para makita sila Tito Vic at Joey. So nasa EAT po siya kahapon, katunayan niya nakapagpa-picture pa siya sa TBJ at kasama ang EAT family sa picture. So binigyan din po siya ni Joey De Leon ng t-shirt na may nakatatak po na TBJ. At syempre, meron pang isa na Itbulaga. Walang mapagsidlan po yung kasiyahan ni Mang Alan kahapon nang mamit niya po ang TBJ habang inaabot nga po ni Joey De Leon yung t-shirt na may tatak na Itbulaga. May naging patama pa doon si Joey De Leon tungkol sa trademark na Itbulaga. Sabi po ni Joey De Leon, kami pa din naman ang Itbulaga. Yes. Ginagamit lang ng iba. So, malaking sampal po ito sa tape Bulaga, na parang pinapamukha po sa kanila na silang TBJ ang dapat at karapat-dapat gumamit nito pero inagaw ng iba. So, ang sakit nun. Isang malaking sampal po yun sa tape. Narito po yung video at pakinggan po nating mabuti. Kami pa rin naman yun ginagamit lang ng iba. So, narito po yung video totoo naman sila pa rin talaga yun. Sa sinabi po nitong si Joey De Leon, isang malutong na patama po ito laban sa tape na pinamukhaan po sila ni Boss Joey kahapon. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Thirst TV. Ayan, mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na binigyan natin ng reaksyon? Kita nyo, simple talagang patama. Wasak na wasak ang puso ni na. Kayo mga katunay, comment lang po kayo sa once again. I'm BT and I'm out. Peace!